Pinoprotektahan niya sana yung Grand Warden. Okay. Sir! Revive spell kay Barbarian King. Nagkamali ng revive spell dito si Cool Dude. Tingin ko. Nasaan ba yung Grand Warden? Kakulay kasi nung wall, guys. Tingin ko scatter shot to or... Teka lang, scatter shot nga. Fireball! So, okay, multiple quick spell. Wombo combo ba to? Giant arrow? Rocket backpack! Giant arrow? Rocket backpack! Ang ganda ng laban, grabe. Talagang semifinals, parang pang grand finals na nga rin to, guys eh. Okay. Quadruple invis. Fireball! Dito ako matututo umatake. Boss, katarantado na matutunan mo dito. Joke lang. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay CB7 Esports versus Ice Cream Bros. Ito ay strategic battle, lower bracket semifinals. So yung mananalo dito ay magpo-proceed sa lower bracket finals. Yung matatalo ay mag-goodbye na sa tournament. Players dito ng CB7 Esports ay si Skyres, si Henry, si Shiaki, si Warman, si Anakin. Sa Ice Cream Bros naman, si Isma, si Ghost, si Cool Dude, si Slore, and si Nbaska. Good luck both teams. Again, yung matatalo dito ay malalaglag na sa tournament. Okay, ito na si Shiaki. First attacker ng CB7 Esports. Baka inaasar mo kasi si Cherise. Yari ka, wala akong powers dyan, boss. Babae yan eh. Laging tama yung mga babae. Kaya pasensya ka na, Charlie Mac. Tablado ka muna for tonight's video. Okay, ito na. Si Shiaki. Meron siya ditong Mass Dragon Riders. Flame Flinger sa may left side. Wombo combo ba to? Hindi. Si RC ay naka-Rocket Spear, Seeking Shield, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster, Grand Warden, Healing Tomb, Eternal Tomb, MP, Meteor Staff, and Dark Orb. Good luck. Okay, nagpop na agad siya dito ng Rocket Spear, Seeking Shield sa may right side. So, both left and right ang balak niyang i-funnel dito. So, possible dito yung Dragon Riders niya sa may ilalim. Bakit ko nasabi? Kasi both Air Sweepers dito ay nakaharap sa may kabila. So, hindi niya pwedeng salubungin yan, boss. Di-disaster rin siya niyan. So, malamang dito ang entry ng Dragon Riders niyan sa ilalim. Oh, hindi! Okay. Unpredictable si Shiaki. Okay, sorry. Unpredictable. Ito na pala yung kanyang mga Dragon Riders sa may left side. Atapang atao ka, sir, ha? Sa lubong mo dalawang sweeper, sir. Okay, sir. Okay, nagpop na siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb kay Grand Warden, and si Dragon Duke nasa may right side. Ang problema, hindi nag-activate yung rage niya dito dahil may isang Baby Dragon and Dragon Rider. Okay. Boy pa dito yung kanyang Flame Flinger sa may left side. Uy, beautiful Stun Blaster. Nadamay dito yung Revenge Tower and Lava Launcher. And then Overgrowth Spell. Okay, problem solved sa remaining Air Sweeper. Okay, gets. Boy pa dito yung kanyang Dragon Duke, kaya lang again, hindi nag-activate dito yung Rage Spell dahil may Booger! Sir, may Booger! Ayun ang pinaka-paborito kong combo kay Dragon Duke. Dragon Duke with Booger. Okay, ito na yung kanyang mga Dragon Rider sa may left side. Madami pang spell support dito si Shiaki and meron pa siya ditong Dark Orb kay MP. Okay, gumamit siya dito ng free spell. Pinipilit niyang... Okay. Medyo masakit yung Fire Spitter dito, ah. Multiple rocket balloon sa may bandang ilalim. Nag-drop siya dito ng skeleton spell. Oy, beautiful dark... Hindi. Beautiful dark orb ba yun? Okay, pwede na rin. Pwede na. Tinamaan dito yung Super Wizard Tower Air Defense. Okay, another rocket balloons. Revive spell kay Dragon Duke. So, dinidistract niya dito yung mga multiple heroes habang ni-revive si Dragon Duke. Okay, ang kalaban na lang dito ay yung Air Defense. Looking good para kay Shiaki. Wow, wasak, sir. Sir, wasak. Hindi makakadepensa ang base dito ni Ghost. Wow. Another. First 3-star of the match. Manggagaling dito kay Shiaki ng CB7 Esports. Grabe talaga. Ang husay ng CB7 Esports, promise. Nung last na in-stream ko yung laban nila, guys, di ba? Nagulat ako, sabi ko, ang lakas pala nitong mga to. Sobrang lakas ng mga to. Okay, wow. Good start para sa CB7 Esports. 3-star secured. Galing kay Shiaki using Mass Dragon Riders. Grabe, galing. Husay. Okay, eto na. Next attacker dito. From Ice Cream Bros. First attacker dito, si Cool Dude. Meron siya ditong Zap Throwers. Wombo combo ba to? Hindi. Fireball? Hindi rin. Okay. Zap Throwers yung baon niya. Eto yan, dito yan, sir. Malamang. Naalala ko yung kanina yung ang kalaban ng Epching. Ang Zinap yung yung Revenge Tower sa Spell Tower eh. Tingnan natin kung matalino si Cool Dude dito. Kung eto yung isa-zap niya.
Okay. Okay, nice. Si Grand Warden ay naka-Rage Gem, Life Gem. Si Archer Queen, Magic Mirror Action Figure. Si King, wow, Earthquake Boots, Spiky Ball. And then si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Ang daming ganitong base layout, no guys? Etong ganitong base layout, ang daming gumagamit ngayon. Tas kanya-kanya silang modification. Yung iba, pinagpapalit-palit yung mga pwesto lang ng defenses and papalitan ng traps. Pero ang daming gumagamit itong layout na to ngayon. Actually, ang hirap din naman kasi niyang i-3-star talaga eh. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Papunta sa taas. Queen para mag-counter funnel. And then Flame Flinger dito sa may bandang ilalim. Okay. Pag minute mo ako, may gusto ka sa akin. Cheris. Bahala ka dyan, Charlie Mac. Pag minute ka ni Cheris. Naasar mo kasi. Okay, nagpop na siya dito ng Earthquake Boots, Spiky Ball kay King. Nagpop na rin siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Lava Hound. Kakalabas ng Saklan Castle. Mukhang throwers yung magsisikir ng Town Hall dito. Kasi yung Queen niya ay pumunta sa may labas. Kaya lang... Teka lang. Okay, Skeleton Spell pang distract sa may Monolith. And si Dragon Duke nandito sa may bandang 6 o'clock. Okay, nice. Nakuha niya na yung Town Hall dito. Meron pa siyang Revive Spell and Free Spell. Meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke. 42 seconds remaining para kay Cool Dude. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Free Spell sa may X-Bow. Yung Ricochet ka. Right call ba yun? Siguro ano niya, pinoprotektahan niya sana yung Grand Warden. Okay. Sir! Revive spell kay Barbarian King! Nagkamali ng revive spell dito si Cool Dude, tingin ko! Sir, nasaan ba yung Grand Warden? Kakulay kasi nung wall, guys. Kakulay nung wall si Warden, hindi niya napansin. Nagkamali siya ng revive spell instead na Grand Warden, napindot niya kay Barbarian King. Sir, kakulay nung wall yung Warden. Nice try lang para kay Cool Dude. Nice defense para kay Warman. Promise, kahit ako hindi ko agad nakita eh. Kakulay nung wall yung Warden skin, kaya pag pindot niya ng revive spell, si King yung nabuhay. Naduling siya. Okay, ito na. Second attacker from CB7 Esports ay si Warman. Good luck. Meron siya ditong RC Walk, Root Rider, Valkyries. Wombo combo? Wala. Ayaw nila. Okay, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Queen, Magic Mirror Action Figure, si Warden, Eternal Tomb Rage Gem, and then si RCA, Electro Boots, Rocket Spear. Guys, tingin ko kaya hindi nila ginagamit yung wombo combo kasi tingnan niyo yung base layout. Feeling ko binibait ngayon ng mga builders yung ganung combo eh, since na-abuse siya ng mga pros recently. So feeling ko kinokontra din ng mga base builder talaga, or if ever man na may part na maganda yung value makukuha ng ganung combo, bait siya. Okay, quick spell. Last Envy. Makukuha niya pa ba dito yung multi-IT? Namatay yung Spirit Fox niya. One hit pa. Ay! Okay, nice. Perfect timing. Galing kay Warman. Good start. Ganda ng Queen, ng RC Walk niya. Eto na. Double Ice Golems, Root Rider, Valkyries, Healers, Queen, and Rope Launcher. Here we go. Okay. Hindi niya pa sabagay, hindi niya pa nilalapag yung RC dito kasi re-recta eh. Mamamatay yung RC niya. Okay, okay, nice. Hindi, nandito yung RC. RC ba to? Oo nga, nabulag ako. RC, nandito na pala. Nilapag na pala niya. Sorry. Okay, nagpop na agad siya dito ng Eternal Tomb kay Grand Warden. Ganda. Sakop na sakop sa range ni Sakop na sakop sa range ni Warden. Eto na si Dragon Duke para mag-counter funnel sa may left side. Meron pa siyang Rocket Spear dito ah. Meron pa siyang Overgrowth spell. Actually, looking good to para kay Warman. Malamang ito yung Overgrowth niyan.
Predicted. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Meron pa siya dito isang totem spell. Uy, ang ganda ng Headhunters, clutch. Meron ditong defending Barbarian King. Nakapasok dun yung Headhunter. Oy, another Headhunter papunta rito. Hinihil pa ng healers. Wow, clutch Headhunters to guys, promise. Ang ganda ng dalawang Headhunters dito. Meron pang defending Dragon Duke. Grabe sir. Small detail pero talagang ganda. Sarap sa eyes. Kitang-kita ko yan sir. Kahit small detail yun, nakikita ko yan. Wow, another 3-star na naman to para sa CB7. Sabi ko na grabe ang CB7 Esport. Sheesh. Nicely done from Warman using RC Walkroot Rider Valkyries. Another 3-star secured para sa CB7 Esports. Grabe ang husay ng CB7. Gagi first time may love team na buo sa live ni Ken. Oy, sino love team? Guys, sino love team? Okay, eto na. Next attacker from ICB. Sa Ice Cream Bros. Icy Slore. Good luck. Meron siya ditong Fireball to. May Ice Block eh. Fireball Throwers. Wombo combo ba? Hindi rin. Ayaw talaga nila gumamit ng wombo combo. Okay, Fireball Throwers. Ang baon ni Slore. Good luck. Fireball Rage Gem. Queen Magic Mirror Action Figure. Si King Stick Bracelet. Spiky Ball. Dragon Duke. Fireheart. Stun Blaster. Gusto niya Fireball yung Rage Spell Tower. Meron siyang 5 invis dito. Unless gusto niya pa ng mas malalim, sir. Sir, parang gusto mo pa ng mas malalim ah. Teka lang. Huwag mo sabihing scatter shot ang babatuhin mo, sir. 5 kasi yung invis niya, guys eh. So, eto, 2 invis lang kailangan niya dito kung spell tower yung babatuhin niya. Tingin ko scatter shot to or... Teka lang, scatter shot nga! Fireball! Sabi ko na eh. Dadami niya yung lava launcher. Galing ko talaga mag-predict. Buhat bangko. Okay. Nicely done para kay Slore. Good start. Grabe sir, wala na agad defenses. Yung kalahati dito, basag na. And opposite side, papuntang opposite side ng Town Hall ang approach dito ni Slore. Okay. Malamang Dragon Duke na yung magsesecure ng Town Hall. Or yung laman ng Flame Flinger, baka Super Minions. Okay, gumamit siya agad ng Invi dito. Pinoprotektahan niya si Tatang. Okay, Headhunt, partial CC pull, meron tong Lava Hound. May Lava Hound sa CC to. Lava Hound, ilabas mo na boss, nahiya ka pa eh, no? Weng! Labas mo na, Lava Hound. Weng! Sabi ko na, Barbie eh. Okay, Super Minions nga yung laman ng kanyang Siege Machine dito sa may bandang taas. Okay, nandito na si Dragon Duke para tulungan yung mga Super Minions. Hindi, wala na palang itutulong. Namatay agad yung Super Minions dito ni Slore. Okay, good thing yung kanyang Dragon Duke dito ay naka-Phoenix. So, hindi may skip ni Dragon Duke yung Town Hall. Okay, nagpop na agad siya dito ng Stun Blaster. And Magic Mirror Action Figure kay Queen. Meron pa siya dito 3 spell support. Eto na si Barbarian King. Sir, late niya din wrap sa may left side para mag-counter funnel. Pero mukhang gusto niya sumama sa main pack of troops. Okay, ganda. Nakuha ng Dragon Duke dito yung Revenge Tower. Ito na lang yung problema ni Slore. Yung buong Rage Spell compartment sa base ni Shiaki. Okay, mag-activate na yung Phoenix dito ni Dragon Duke. Makukuha niya... Tinabihan pa ng Booger! Booger naman! Pero okay lang, nakuha naman niya dito yung Scatter Shot. Ang problema dito, oras na lang. May Spikeable pa dito si Slore, kaya lang 23 seconds remaining. Enough ba yung oras dito ni Slore para mas-secure ang 3-star dito ng Ice Cream Bros? 18, 16... Sir, may Spikeable pa siya. Wasak to? Ay, hindi one hit yung Wizard Tower, sir. One hit ba yan? Hindi yan one hit. Ayan na. 4, 3, 2, 1. Oh! Wow! Buzzer beater. Nice. Makakasecure dito ng 3-star ang Ice Cream Bros galing kay Slore. Nicely done. So, hindi sila basta-basta magpapatalo sa laban na to. As of the moment, may tig-2 attacks na sila. Lamang ang CB7 Esports dito in terms of star and percentage. Pero dikit lang yan. Pwede pa. If ever makadepensa dito ang Ice Cream Bros sa next attacker ng CB7 and at the same time makasecure sila ng another 3-star, mababaliktad pa to. Okay, eto na si Henry. Next attacker from CB7. Mass Dragon Riders yung baon niya dito. Okay, multiple Quake Spell. Wombo combo ba to? Giant Arrow! Rocket Backpack! Wow! Sarap, sir! Ang ganda! Ewan ko lang ha, pero minsan bigay kasi baka bait eh.
Pero anyways, good start para kay Henry. Ganda ng value ng kanyang Giant Arrow and Rocket Backpack. Kaya lang tingnan nyo guys ha, yung nasa gilid yung mga multiple defenses including Rage Spell Towers and tignan natin. Okay, ito na yung kanyang mga Dragon Riders, multiple Inferno Dragons. Si Warden ay naka Eternal Tomb, Healing Tomb, and si MP ay naka Meteor Staff, Dark Orb. Okay. Lower left side Rage Spell Compartment activated. Oy, thank you sa ano yun? Perfume. Thank you sa gifts. Miss Hero Thompson, thank you sa Heart Me, Boss Kid. Thank you, thank you. Masakit to ah. Guys, masakit tong back-end defenses. Ito. Promise. Focus muna natin dito. Okay, super minions naman ng kanyang Siege Barrack sa may left side. Oy, thank you sa Paper Crane. Thank you sa Tinta. Hindi ba yan? Dami, nagpapaulan na naman si Miss Hira. Thank you, Miss Hira. Ano na nangyayari dito? Isang Dragon Rider na lang yung nakikita ko. Okay, Rage Spell. Nice. Pre-activated yung Rage Spell Tower dito. Kaya lang, papunta na rin dito yung mga remaining troops niya. Meron siya ditong dalawang Revive Spell. Uy, maraming salamat sa Super GG. Thank you sa Musta. Grabe, nagpapaulan. Nagwi-window shopping si Miss Hira ngayong gabi. Maraming salamat, Miss Hira. Sasayaw ka ulit dyan, Boss Ken. Wow, beautiful Dark Orb. Galing kay Henry. Ang ganda. Kaya lang, sir, may overgrowth. Ay, na-force lang pala yung ability ng MP, guys. Na-force lang yung ability ng MP. Mahaba pa naman yung oras niya dito. Kaya lang aray ko. Natapos yung duration ng Dark Orb during naka-overgrowth spell yung mga remaining defenses. Okay, problem solved. Di-revive spell niya dito yung kanyang Says Budats na daw, Boss Ken ang hinihintay. Grabe. 58 seconds remaining. Wasak to. Wasak to. Pag di makatulog si Charis, di ko nakasalanan yun. Bakit gusto nilang gamitin si Prince kaysa kay King? Pag air troops talaga, mas recommended gamitin si Minion Prince. Grabe, ang CB7 Esport, wala pa silang sablay sa laban na to. Grabe, ang taas ng hit rates ng players dito sa CB7 Esports. Another 3-star secured. 3 out of 3 attacks nila dito ay 3 stars. Wow, nicely done. Eto na, next attacker from Ice Cream Bros. Si Isma 10. Meron siyang throwers dito. Okay, eto na naman guys. Giant Arrow Rocket Backpack. Tingnan natin. Okay, multiple quick spells. Giant Arrow. Rocket Backpack! Ganda! Sir! Nicely done. Galing kay Isma. Walang natira. Ubos. Yung pinakagitna nahati na naman yung base dito. Well executed. Okay. And then throwers yung dala niya dito. So ayan, yung strat na ginagamit ngayon, yun nga yung combo, yung Rocket Backpack and Giant Arrow. Tapos, depende na sa player kung ano yung gagamitin nilang kasamang troops doon. Yung iba throwers, katulad nito, yung iba Dragon Riders, yung iba Dragons, yung iba Roth Riders. Ang dami iba't iba. So, good thing nakakakita pa rin tayo ng mga iba't ibang troops compositions dito. Although, pare-pare silang gumagamit ng Jetpack Giant Arrow. Masarap naman panoorin, di ba, guys? Nakakaaliw siya compared dun sa few weeks ago, di ba, puro mga spam throwers ang nangyayari. Spam throwers and totem spells. So, medyo maganda. Sweetening the class sa yung worlds. Pinapaganda nila yung worlds dito, yung upcoming worlds. Oy, may Barbarian King. Okay, walang problema yan. Sobrang kapal ng mga throwers dito ni Isma 10. Okay, meron siya ditong Super Valkyrie and Super Yeti galing sa kanyang log launcher. Okay. Okay. Actually, looking good to para kay Isma 10 eh. Meron kasi siyang spell support. Pwede niyang gamitin dito pan-distract sa Revenge Tower and etong multiple defenses sa may right side. Kahit mura lang sinesend mo na gift, Miss Hira, salamat pa din ako kasi minumura lang tatanggap ko. Oo, maraming salamat, Miss Hira. Ding-ding sa sobrang daming gifts. Kamis boss sa clan mahilig sa VAT spell. Talo ba, Zeus? Talo yung Zeus kanina, boss. Okay, ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Teka lang, guys, ha. Teka lang, nawala kasi yung healers dito ni Isma 10. So, nawalan siya ng sustain. Although, boy pa naman dito yung kanyang Dragon Duke. Okay, wasak to, may spiky ball pa. Wow! Sabi sa inyo eh, hindi pa tapos ang laban, guys. Hindi pa tapos ang laban. Hindi basta magpapatalo dito ang Ice Cream Bros. Makakasecure dito. Uy!
Hindi, mahaba pa yung oras. Makakasecure dito ng another 3-star ang Ice Cream Bros galing kay Isma 10. Grabe, hindi sila basta magpapatalo, guys. Grabing semifinal match to. Lower bracket semifinals match. Ayaw nilang basta magpatalo dito sa CB7. Hindi pa tapos ang laban. If ever pumalya dito yung next attacker ng CB7 and maka 3-star ulit yung next attacker ng Ice Cream Bros, guys, pwede pang mabaliktad to. In terms of star, lamang dito ang CB7 and percentage. Pero dikit lang yan, promise. Dikit lang yan. Okay, eto na si Anakin. Next attacker from CB7. Another Mass Dragon Riders. Another Wombo Combo. Okay. Okay. Tignan natin ang plano ni Anakin dito. Nagtetest siya ng traps. Hindi, nagset pala siya ng... nagtetest siya ng trap para mag-setup ng Flame Flinger. Queen, Giant Arrow Action Figure, Jetpack, Rocket Backpack, Fire Heart. Wow, Dark Crown, Dark Orb. And then si Warden ay Healing Tomb, Eternal Tomb. Ngayon ko na lang ulit nakita yung Dark Crown. Teka lang, bumabalik ata yung Dark Crown. Ayaw niya na meet your stuff. Medyo mahirap dito yung pwesto ng Giant Arrow, guys, promise. Eto, tricky to. Tricky tong pwesto na to. Pwedeng lumiko yung Queen. Tingnan natin paano niya papatamayin yung Giant Arrow. Medyo tricky, promise. Tricky yung Giant Arrow. Okay. Nakatulog na ata si Anakin. Then, nagsiset-up siya ng funnel kasi. Mabilis naman kasi, fast-phase attack kasi itong Dragon Riders eh. Okay, ito na. Multiple quick spells. Giant Arrow. Ayun na nga, sabi ko, mahirap patamain. And then, Rocket Backpack. Okay, nice. Nakuha naman niya dito yung middle part, including Monolith. Kaya lang itong bandang ilalim, hindi niya na nakuha. Pero okay lang. Nice value pa rin. Mahirap talaga patamain yung Giant Arrow doon. Hindi niya rin nakuha yung Clan Castle. Wala pa naman siyang poison spell dito. Wag lang multiple witches yung laman yan. Pag multiple witches yung laman yan, sako na ang aabutin ni Anakin dito. Okay, multiple throwers. Okay, pwede pa yan. Manageable yan. And Lava Hound. Okay pa yan. What if multiple witches yon, guys? Okay, namatay na dito yung kanyang Archer Queen sa taas. Super minions yun naman ng Flame Flinger sa right side. Meron pa siyang Dark Orb dito kay MP. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kay Grand Warden. Overgrowth spell sa may right side, Fire Speeder. Kinakabahan ako sa may Town Hall part Pero marami pa siya dito ng Dragon Duke. Boy pa naman dito yung Warden and MP. Okay, Totem spell pang distract sa Guardian and Defending Heroes. Okay, nice. Beautiful Dark Orb galing kay MP. Masakit yung damage ng MP dito since naka Dark Crown. Busy pa dito yung kanyang Dragon Duke. Naliligaw. Nililito nung Lava Pop. Oo nga. Okay, makukuha niya dito yung Scatter Shot. Nice! Ang ganda ng value. Okay, may revive spell pa siya dito. Mamamatay yung Dragon Duke. Okay, ni-revive niya na agad. Teka lang. Wasak ata to, sir. Teka lang, ito pala may air defense. Kalaban niya yung air defense dito. Last air defense na lang yung kalaban. May Phoenix pa dito si MP. Masasecure ni MP dito yung Town Hall. Mag-activate yung Phoenix niya. Okay. Lilipat yung air defense kay... Hindi, na kay Phoenix. Oras pala, sayang. Wasak ata, guys, no? Wasak ba? Wasak sana, time failed lang. Sayang. Ayun na nga. Sumablay na dito ang CB7 Esport pero mas mataas yung percentage na nakuha nila. Nice try lang para kay Anakin and nice defense para kay Enbaska. Okay, ito na. Bujik says tumatalab na, Boss Ken. Tumatalab na? Okay, ito na. Si Enbaska. Root Rider Valkyries. Ang baon nyo dito. Wow, RC Charge. RC Charge to. 8 Invis. Haste Vial. Oo nga, yun na nga. RC Charge, Root Rider Valkyries ang baon ni Enbaska. Si RC ay naka Haste Vial, Electro Boots. Stand Blaster, Fireheart. Magic Mirror Action Figure, Eternal Tomb, Rage Gem. RC Charge, Root Rider Valkyries ang baon ni Enbaska. Tignan natin. Gusto ko maka 3-star siya. Para talagang 1v1 yung last attackers nila. Ang ganda ng laban, grabe. Talagang semifinals, parang pang grand finals na nga rin to, guys eh. Ang ganda. Parehas ayaw magpatalo. Okay, nagpop na siya dito ng Haste Vial. Binaypass niya dito yung Builder Hat. Ang problema dito, yung Barbarian King. Okay, nice ni Dan. Good recovery para kay Enbaska. Sir!
Yun lang. Namatay yung RC niya dito. Nako, delikado si Envasca, guys. Alam nyo na. Once na mamatay yung once na mamatay yung Royal Champion sa ganitong attack strategy, ang hirap nung recovery, promise. Ang laki kasi yung binibigay ng damage output nung ano eh. Ang laki ng binibigay na damage output ng Royal Champion dito sa Root Rider Valkyrie Smash. So since namatay dito yung Royal Champion ni Envasca, mataas yung chance na makadepensa yung base ni Anakin, promise. Mahirap to i-recover. Trust me. Okay, ito na si Dragon Duke sa may right side. Ang sakit, nabuburst agad dito. Okay, beautiful stun blaster. Ang talino ng Queen! Hoy! Oy, tumalino ka bigla! Guys, nakita niyo ginawa ng Queen, nandito na. Tapos instead, umikot dito, bumalik sa loob para tumulong sa Town Hall. Ewan ko lang kung Queen ko yon, hindi yung babalik dyan, dito sa ilalim yun eh. Yun na nga, grabe, ang babang percentage nito para sa Ice Cream Bros. Namatay kasi yung RC na. Magluto muna ako, Ken. Sige, magluto ka muna, Echo. Alam mo magluto ka muna. Scripted yung Queen. Ang talino ng Queen, guys. Nakita niyo yung Queen? Oh, na plastic. Hoy, plastic ka, plastic. Plastic ka, Queen. Kala mo talaga, ganun ang ginagawa mo palagi. Bida-bida ka. O ngayon, kung kailan kailangan ka ng warden sa taas, nagbabasag ka ng wall. Okay, recall out. Bisaya ka, idol, or Tagalog? Tagalog, boss. May warden sumama. Cherries, joke lang. Baka magalit ka sa akin. Lahat ng ito ay biro lamang para di boring ang stream ni Ken. O yun, sorry na daw. Cherries, sabi ni Charlie Mac, patawarin mo na siya. Bayad yan. Mag-live ka na ng Kak Echo. Dito ako matututo umatake. Boss, katarantado na matutunan mo dito. Joke lang. Nice try lang para kay Envasca. Nice defense para kay Anakin. In terms of star, lamang pa rin dito ang CB7 and percentage. Kasi if ever dito makadepensa ang Ice Cream Bros sa last attacker ng CB7 with low percentage and makasecure ng 3-star attack, yung last attacker nila, may chance pa rin sila manalo eh. Pero yun nga, parang ano na to, 70-30. 70% winning chance sa CB7 and 30% sa Ice Cream Bros. Good night, Shenmi. Last attacker from CB7 ay si Skyres. Good luck. Meron siya ditong Zap Throwers. Pero if ever maka 3-star dito si Skyres, tapos na yung laban, guys. Grabe, abot pala yun. Perfect tile. Ang galing nito mag-zap quick Ako hindi ko isiping abot yun eh. Grabe, perfect tile. Ang hirap dun Makita mo talagang high skilled player yung gumagamit eh. Small detail lang yun pero perfect tile. Yung pinaka gitna. Grabe ka naman, sir. Okay. Si Warden ay naka-Rage Gem, Life Gem, Queen, Magic Mirror Action Figure, si King, Earthquake Boot, Spiky Ball, and Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Maganda talaga manood ng tournaments, guys. Especially pag may mga bagong equipments, bagong mga hero skills, pets, and etc. Kasi, kumbaga yung paggagayahan natin, yung mga pro players, di ba? Pwede nyo makita dito yung mga attack strategy na matitripan nyo, pwede nyo gayahin yung gamit nilang attack strategy, troops composition, equipments, and pwede nyo practicein, di ba? Wala naman tayo ibang paggagayahan kundi mga pro players and pro teams. Unless talaga masipag ka gumawa ng mga creative attack, ikaw yung gagawa ng sarili mong attack strategy. Okay, ito na si King and Queen sa may opposite side. Upper part. Zoom out natin para kita natin lahat. Uy, warden niya dito, sir! Di mo nakikita! One totem spell. Makes a huge diff sana, pero hindi napansin ni Skyres. Namatay yung kanyang Grand Warden dito. Okay, ito na si Dragon Duke sa may upper part. Yung throwers niya dito ay mawawalan ng life and rage aura. Okay, problem solved. Ginamit niya yung revive spell dito. 1 minute and 3 seconds remaining. Marami pa siyang spell support dito. May overgrowth spell pa siya. Okay, tornado trap activated. Meron pang stun blaster dito yung Dragon Duke eh. Okay, overgrowth spell sa may right side. Actually, may chance pa to. Oras na lang ata.
Grabe yung traffic na pinagdaanan ng throwers dito. Kanina pa yung mga throwers niya sa bandang yan. Okay, na-traffic pa sa Lava Hound. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Hindi, makaka-depensa yung base ni Ismaten. Hala! Teka lang. Guys, if ever parang may chance pa ata ang ice cream. Teka lang. Pero pag naka 80+% to si Skyres, wala na. Hindi na mahahabol sa percentage. 78 pa lang, oh. 78 pa lang. Kakapusin si Skyres dito. Makakadepensa ang Ice Cream Bros. Tignan natin kung may chance pa ang Ice Cream Bros in terms of percentage. Kung makaka 3 star yung last attacker nila. Nice try lang para kay Skyres and nice defense para kay Ismaten. Check natin. 70, wala, sayang, piso lang guys. Aray ko, sakit, piso lang. So if ever makasecure ng 3 star dito yung last attacker ng Ice Cream Bros, magtototal sila ng 93.20. Grabe, 94.20 naman dito yung CB7. So regardless kung maka 3 star dito yung last attacker nila, panalo pa rin ang CB7. Pero piso lang. 1% lang. Grabe, what if kinapos pa doon ng mga dalawang building si Isma? Ay, si Isma ba? Sino ba yung last attacker? Si Skyres. What if merong natira dong mga dalawang naka 70 lang siya? Mga naka 76 or 75% lang si Skyres doon. Ganda sana, no? Okay, ito na. Last attacker from Ice Cream Bros. Si Ghost. Iba to ibang Ghost to. Kaysa dun sa nasa P7. Ano to? Super Witch and Throwers? Wombo combo ba to? Hindi. Fireball? Okay, Fireball Super Witch ang baon ni Ghost. Okay. Quadruple Invis. Fireball! Nice! Ganda. Wow! Huge value. Good start para kay Ghost. Sarap sa ice ng Fireball no? Dati yung pinakamasarap sa ice yung Fireball Parang ngayon mas masarap sa ice yung successful na Giant Arrow Rocket Backpack Ewan ko lang, pero parang parehas no? Parehas silang satisfying panoorin. Sarap sa mata. Malamang tao na lang entry nito, sir. Hindi, sa bagay, kahit mga 3 star naman siya dito, wala na. Kagulat ka, Boss Kenji. Same lang. Ouchie, galing. Usay. Ang sarap panoorin ng mga teams pag ganitong papunta na sa dulo yung tournament, guys Mga semifinals na, quarterfinals. Basta yung playoffs, start ng playoffs, ang gaganda na panoorin kasi talagang makikita mo yung makikita mong puro high-skilled player na talaga yung mga naglalaro. Parang kung magkakaroon man sila ng error, konti lang. Okay, sinama niya dito yung kanyang Barbarian King na naka-Earthquake Boot Spiky Ball. And then si Dragon Duke ang magka-counter funnel sa upper part. Troop launcher yung gamit ng Siege Machine. Teka lang, buhay pa ba yung Super Witches, guys? Okay, ayun, nandun yung mga big boys. Nag-pop na agad siya dito ng Stun Blaster. Lava Hound Furnace naman ang CC dito ni Henry. Okay. Ang ganda ng pwesto ng King. Pwede na siya mag-pop dito ng Earthquake Boost. Ayan, ang ganda! Wow! Grabe! Ang ganda ng pwesto ng King. Earthquake Boot Spiky Ball combo. Na-open up dito yung pinaka-base ni Henry. Nice! Ganda. Ayun, another satisfying din panoorin yung ganun Pag nasa pinaka-gitna yung yung King and then puro close wall na naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Sarap sa ice. Nako, problema pa dito kay Ghost. Teka lang, unti-unti na naubos yung troops niya. Sinasampal pa ng scatter shot dito yung... Okay, buti na, lumayo sa range ng scatter shot yung Warden. Okay, ginamit niya yung revive spell dito kay Barbarian King, sir! Bakit hindi kay Dragon Duke? Pero yun nga, kakapusin siya dito. Nice try lang, nice try. Good run pa rin sa Ice Cream Bros. So, malalaglag na sila dito sa strategic battle. Ang mapupunta sa lower bracket finals ay ang CB7 Esport. May next match pa tayo guys May last match pa tayo. Yung laban na yon upper bracket nitong tournament na to. So yung mananalo doon sa next match natin ay makakalaban ng CB7 Esport sa lower bracket finals. Nice try lang para kay Ghost. So ayun, congratulations sa CB7 Esport for winning this round against Ice Cream Bros. So malalaglag na ang Ice Cream Bros dito sa strategic battle. Good game, well played sa kanila, good run. And magpo-proceed sa lower bracket finals ang CB7 Esports. Again, yung next match natin, maglalaban RNG XTPM versus FTB Squirt. Kung sino man nanalo dun mamaya, ay makakalaban ng CB7 Esport
sa lower bracket finals. Yo!